이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 계시록 3장 1절로 6절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 1 to 6. 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 사대 교회 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. Kaya't gumising ka, palakasin mong nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내게 이르는지 네가 알지 못하리라. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit. Kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. 이기는 자는 이와 같이 흰 옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 아멘. Amen. 이기는 자는 흰 옷을 입으리라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na pinamagataang ang mga magtatagumpay ay dadamitan ng puti. 이긴다는 말은 신앙생활은 이제 경주라는 이 말로 많이 비유가 되고 있습니다. At ibig sabihin ng magtagumpay, ang ating buhay pananampalataya inihahalin tulad sa isang takbuhin. 이 경주에는 이기는 자도 있고 지는 자가 있어요. At dito nga sa kompetisyon na ito, merong mananalo, merong matatalo. 주님과 함께 다니려면 그리스도의 옷을 입어야 돼요. Kung kasama nating tumatakbo ang Panginoon, dapat na isuot natin si Kristo. 그게 이 흰 옷입니다. Ito yung puting kasuotan o damit. 살다 보면 이제 그 흰 옷이 더러워질 수가 있겠죠. Pero habang tayo nabubuhay, maaring madumihan yon. 이제 그 대목을 우리가 이번 메시지에 잘 받아야 돼요. Kaya nga, mainam na dapat tanggapin natin yung ating mensahe ngayon. 흰 옷, 그리스도의 옷은 그리스도의 보혈로 빨아야 깨끗해집니다. Tunay nga na ang puting kasuotan ni si Kristo, ito'y idamit natin at ang karumihan nito ay hugasan natin ng dugo ng Panginoon. 이제 우리가 새하늘 새 땅에 이르러 이제 이 천국 본향의 삶을 살면 별 더러워질 이유가 없죠. Kung tayo namumuhay na sa bagong langit at bagong lupa na ating bayan, wala na dahilang madumihan pa tayo doon. 그러나 이 땅에 살 때는 우리가 그리스도의 옷을 입고 더럽혀질 수 있는데 그걸 항상 깨끗게 하면서 주님과 동행할 수 있는 귀한 길을 오늘 확실히 받을 수 있게 되기를 바랍니다. Ngunit naway may katiyakan tanggapin natin ang mensahe ngayon. Habang tayo nabubuhay sa mundo, maaring andun ang karumihan sa atin, ngunit patuloy tayo na nililinis ng Panginoon. 지금 이 말을 잘 교인들이 못 알아들어요. Ngunit may mga miyembro ng church na hindi nila maunawaan ang mga ito. 왜냐하면 아직도 나 중심 상태에서 육신을 위하여 물질을 위하여 세상의 모든 소망을 걸고 살기 때문에 그래요. Dahil namumuhay sila na ang kanilang inaasahan ay pisikal na mga bagay o ang pera o sila'y nakasentro sa sarili nila. 복음은 종교가 아닙니다. Ang mabuting balita, hindi ito relihiyon. 실제 상황이요 붙들면 하나님의 수준으로 올라갈 수 있어요. Ito ang ating kasalukuyang katotohanan o realidad at kung pangahawakan natin to, akit ang level natin sa Panginoon. 그 근본적인 것을 여러분 잘 붙드시면서 오늘 주님이 주신 메시지를 받으시기를 바랍니다. Naway mainam niyong panghawakan ng mga pangunahing bagay at tanggapin ang mensahe ngayon. 오늘 네 번째로 4대 교회를 향한 메시지입니다. At pang-apat, ang mensahe ngayon ay para sa iglesia sa Sardis. 요절은 5절 이기는 자는 이와 같이 흰 옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 반드시 흐리지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라고 그랬어요. At ang ating key verse ay sa verse 5 na nagsasabi, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. 4대는 아마 루디아 공국의 수도였을 거예요. At matatawag natin na maaaring ito yung pinaka-sentro noon ng tingtira ni Lydia. 아주 초롱성으로 삼면이 절벽으로 이루어진 높은 산으로 둘러있는 천연 요새였습니다.
Makita natin na ito ay pinakasentrong lungsod na isang sa kalikasan ay kuta na napapaligiran ng matataas na bundok na gawa sa mga bangin sa panig nito. 거기에 이제 여러 가지 산업도 발달했지만 특별히 그 앞쪽에 흐르는 강에서 사금이 많이 채취됐어요. Makita natin na ito nga ay mayamang lungsod at meron din itong malaking ilog na dumadaloy dito at andun ang mga gininto ang bagay. 그래서 아마 세계에서 가장 먼저 금화를 주조해가지고 이제 돈으로 사용한 이 도시국가가 그곳이었습니다. At ito nga ay lungsod na kilala sa buong mundo dahil sa likas na yaman nito sa ginto, ito yung ginagawa nilang mga barya o coins. 세계 모든 길은 로마로 통하는데 바로 4대를 중심으로 로마를 향해 이제 이 가는 길들이 5개나 있었다고 그래요. At sabi nga mula sa Sardis ay may 5 mga daan patungo sa Roma. 그렇다면 이제 이 상업이 발달될 수밖에 없는 것이죠. Kaya't andun sila sa kalagayan na ang kanilang mga hanapbuhay o negosyo ay maunlad. 자, 성 자체가 천연 요새로 항상 안전했습니다. At palagi na andun yung pagiging ligtas ng kanilang mga matataas na kapaligiran o kuta. 금화를 만들어 쓸 정도로 이 황금 도시라고 불릴 정도로 화려하고 부유한 도시였어요. Ito'y napakarami at napakayamang lungsod na tinawag nga itong Golden City. 그런 도시에서 이 사대교회는요, 도시의 역사와 더불어 크게 부흥했었죠. Kita natin na napakaunlad sa kasaysayan ng lungsod ng Sardis. 다른 데처럼 그렇게 이제 어렵지 않고 이 교회 건물도 잘 짓고 또 이 의식이나 이런 모든 게 잘 갖춰져서 많은 교인들이 모여들었을 것입니다. At sa kalagayan nila noon ay napakaganda ng pamumuhay, maging ang mga gusali ng simbahan ay napakaganda at napakatibay din at maraming nagtitipon ng mga miyembro doon. 근데 힘 있는 이 사대교회인 줄 알았는데요. 주님이 사대교회를 향해서요. 오늘 이 주님은 죽은 교회다. 살아있는 것 같으나 죽은 교회라고 지금 말씀하세요. Ngunit ngayon ay sinasabi ng Panginoon ng simbahan o ang iglesia sa Sardis ay tila buhay itong tingnan, ngunit ito'y patay. 오늘 3장 1절을 보세요. 사대교회 사자에게 편지해라. 하나님의 7 영과 7 별을 가진 이가 가라사대. 예수 그리스도를 말하죠. 내가 네 행위를 아노니 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 라고 말씀하세요. Kaya nga sinasabi dito na sila man ay katulad na mukha silang buhay, ngunit sila ay parang mga patay. Ito yung mensahe na sinasabi nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at 7 bituin. Ito yung mga churches. 이게 오늘날 모든 교회를 향해서 주시는 주님의 말씀인데 첫 번째로 살아있는 것 같으나 죽은 교회라는 이제 말씀을 듣는데 그 이유가 뭔가? At ngayon, ang mensahe nito ay para rin sa ating mga simbahan. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na sila ay tila buhay, ngunit sila'y patay? 주께서 네 행위를 안다고 말씀하셨습니다. At sinabi rin ng Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa. 무슨 행위 말입니까? Anong mga gawa ito? 뭐 여러 가지 행위가 있겠으나 주님이 말씀하신 건요. 일단 주님 앞에 우리는 우리의 삶을 썩일 수가 없어요. At marami tayong mga gawain sa ating buhay, hindi natin maaring dayain ng Diyos. 우리는 믿음만 있으면 된다고 생각했습니다. Isip natin na sapat na may pananampalataya tayo. 근데 무슨 믿음인지도 사실은 본인 자신이 잘 몰라요. Ngunit maging sa sarili natin, hindi natin alam anong pananampalataya ba ito. 예수 믿는다는 게 뭔지 지금 아직 잘 모르는 사람이 오늘 현대 교회에도 태반이에요. At makita natin na dagsa sa kasalukuyang mga churches ang hindi nakakaunawa kung ano bang kahulugan nito. 근데 오늘 사대교회를 향해서 하시는 이 주님의 말씀은요. 네 행위를 안다고 말씀하셨어요. At sinabi nga ng Panginoon sa simbahan sa Sardis na alam ko ang iyong mga gawa. 성경은 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 죽은 믿음이라고 말씀하세요. Kaya sinasabi sa Biblia na ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. 사대는 이 금화가 풍부한 세계적인 무역 도시였습니다. Kita natin na talagang kilala sa buong mundo. Ito'y world class na
lungsod sa pakikipagkalakalan at mayaman ito sa mga ginto ang Sardis. 오늘날처럼 종이로 돈을 만들어 쓰는 게 아니라요. 그냥 실물 화폐, 금화를 처음 만들고 전 세계로 보급한 도시이기도 해요. At ito nga ay lungsod na sa pinakaunang pagkakataon sila nakagawa ng mga gintong mga barya at ito'y kumalat sa buong mundo. 그럼 자연스럽게 교회도 좀 더 부자가 되겠죠. Kaya natural maging ang church din o ang simbahan ay mayaman. 일단 사람은요, 이제 필요 이상의 돈이 많이 생기면 돈 중심, 육신 중심으로 빠져 들어가기가 쉬워요. Pero karaniwan kapag malaking halaga ng kayamanan, taglay ng mga tao, tinanggap nila, sila'y madaling mahulog sa pagiging nakasentro sa pisikal na mga bagay o sa pera. 일단 사람은 가난하든 부유하든 간에 돈을 사랑하며 돈에 잡히면요, 미혹에 묶여서 믿음에서 떠나 많은 염려와 근심으로 묶여간다고 그랬어요. Ang tao man ay mayaman o mahirap, kung andun ang pag-ibig niya sa salapi, siya ay maliligaw ng landas sa kanyang pananampalataya at matatali siya ng mga alalhanin. 여러분 아주 명심해서 잘 들으세요. 나 중심, 그리스도 중심해야 되는데 나 중심, 돈 중심에 묶이면요, 그리스도 중심인 믿음 생활과는 멀어질 수밖에 없어요. Kaya pakatandaan natin, dapat tayong maging nakasentro kay Kristo. Ngunit kung nakatali tayo sa pagiging makasarili o nakasentro sa pera, ay mahulog tayo dito. 오늘 우리는 이제 구원의 길을 확실하게 선포하며 이제 복음을 주는데, 이 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 기도를 따라서 하고 다음에 또 혼자도 했으나 주님과 함께하는 삶이 없으면 죽은 믿음이라는 거예요. Bagamat inyong mainam na napakinggan ang daan ng kaligtasan at tinanggap mo pa Hesus Kristo sa iyo, buhay, ngunit kung hindi ka lumalakad kasama ang Panginoon, ang iyong pananampalataya ay matatawag na patay. 아니, 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했으면서도 영접한 뒤로도 내가 나의 주인으로 살아요 그냥. Para bang bagamat tinanggap mo ng Panginoon Hesus, ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay mo sa buhay mo. 그래서 이 새신자들은요, 구원의 길을 메시지로 받고 이제 복음 메시지를 받은 건요, 일단 그대로 둬서는 안 돼요. 그 메시지를 암송할 수 있을 정도로 계속 붙들고 기도하시기를 바랍니다. Kaya nga mga bagong mananampalataya na bago lang tumanggap sa Panginoon, hayaan natin sila makabisa nila yung daan ng kaligtasan at patuloy na mag-ugat sa kanila. 그게 이제 어린아이가 태어나서 엄마의 첫 젖을 먹는 것처럼 중요한 거예요. Kahit napakahalaga sa isang bagong silang na sanggol na patuloy itong dumedi ng gatas mula sa ina niya. 그래서 이제 우리는 주님의 말씀을 영의 양식으로 공급받으면서 끊임없이 영적 성장을 이제 성장해 가야 돼요. Ganun din naman, dapat patuloy na andon ang pagkain o pagtanggap ng salita ng Diyos bilang spiritual na pagkain upang patuloy rin ang paglago. 근데 출발부터 이게 잘 안 되는 거예요. Ngunit hindi ito nagaganap kung walang supply nito. 그래서 전도자들도 이 복음 메시지를 주면서 이제 영접하여 새 생명 얻은 이 새신자에게는요, 그 복음 메시지를 암송할 수 있도록 메시지 자체를 이렇게 주면서 성구 찾아서 기록하고 암송할 수 있도록 도와줘야 돼요. Kaya tulungan natin yung mga bagong mananampalataya na yung gospel letters, yung mga new living messages, yung mga insight nito ay mahanap nila yung mga verses at makabisado nila ito at isulat nila. 안 그러고 예수 그리스도 영접했다. 이번에 전도 캠프 했는데 영접 뭐 100명이고 뭐 다락방이 몇 개 열리고 그건 아무 소용 없어요. Kung hindi ito mangyayari, walang saysay na ilang bilang man ng mga darakbangs o ilang bilang ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos na mabuksan. 예수님을 구주로 영접했으면 이제 그 기본 근본 메시지를 붙들고 계속 기도하며 암송할 수 있도록 도와줘야 돼요. Tulungan natin sila na yung pangunahing basic gospel messages ay kanilang makabisa ito at mapanghawakan nila. 근데 사대교회는 그게 잘 안 되었었던 것 같아요. Pero sa palagay ko, ang Sardis Church ay hindi nangyari ito sa kanila. 그러니까 사대교회 성도들은 무기력하고 형식적으로 이제 그때는 성경이 없었겠지만 오늘날 말하면 성경 들고 폼만 잡았을 뿐 믿음으로 살지 않았어요. Kaya nga sila ay walang anumang lakas at tila may formal silang pagpapakita ng pananampalataya bagamat wala silang Biblia noon na parang may dala silang Biblia pero wala naman silang pananampalataya. 그런 교회인들이 이제 교회 예배 출석은 잘하면 이 교회 문지방만 밟고 다닌다는 말을 들어요.
At sinasabi nga yung mga ganitong tao na dumadalo sa church, parang sila lang ay ang sumusulong yung paa nila doon sa pituan ng church. 여러분 주 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 순간 나는 이 세상에서는 죽고 이제는 천국 시민권자로서 하나님의 자녀로서 주님의 제자로 사는 거예요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, tayo nga ay naging mga anak na ng Diyos, tauhan ng Panginoon Kristo at tauhan na ng kalangitan. 그래서 일단 내 믿음이 이제 이 경건의 모양은 있는 것 같은데 경건의 능력은 없는 상태. 내 주의 이름으로 지금 살지 못하는 상태라면 두 번째 되지로요. 주님께 나와서 죽어가는 믿음을 빨리 소생시켜야 돼요. At para nga sa mga namumuhay na sa panlabas lang na anyo, tila may pananampalataya ngunit sa loob nila ay wala nito, sa ikalawang puto na ating mensahe dapat silang lumapit sa Panginoon upang mabuhay ang kanilang namamatay na pananampalataya. 여러분 응급 상태에 빠지면 병원에 가서 응급실에 들어가면 무엇을 제일 먼저 합니까? Kapag ka ikaw ay sinugod sa emergency sa isang ospital, anong unang gagawin sa'yo? 일단 산소호흡기를 입에 꽂고 이제 이 핏줄에 링거를 주사합니다. Maring una, ikaw ay lalagyan ng oxygen, i-connect yun sa'yo para makahinga ka, at ganun din naman ay i-connect din sa'yo yung injection ng ringers. 사실은 오늘날 교회 시스템으로 봐서요. 거의 전부 불신 상태에서 일주일 내내 살다가 주일날 딱 한 번 나와서 겨우 예배 드리고 간다면요. 주일날 오면 응급실이나 마찬가지입니다. At kapag ka sa linggo lang tumanggap ka ng mensahe at buong isang linggo ay hindi mo doon napanghawakan, pabalik ka na naman sa araw ng linggo, para kang agad para kang katulad na sinugod sa isang emergency unit. 주일날 똠빵 한 번 와서 예배 드린다. 그러면 예배 안 돼요. 그래서 응급 산소호흡기를 꽂아서 링거를 맞고 뭔가 응급조치를 해야 될 상황이에요. At kapag ka ganito yung ating estilo, ay katulad lang tayo na, yun nga, basta dumalo lang tayo agad sa church, tayo ay sinugo sa emergency unit, tayo nilagyan nga ng dextrose doon at nilagyan ng oxygen. 그게 2절 말씀입니다. Ito yung sinasabi sa talatang 2. 너는 이 호흡하며 깨워서 그 남은 바 죽게 된 것을 빨리 소생시키라는 거예요. Ang sinasabi doon, kahit gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa'yo upang hindi tutuloy ang mamatay. 네가 하나님 앞에서 네가 이 주의 사람으로 살아가는 이 모습을 내가 찾지 못하였다고 말씀하고 계세요. Dahil sinabi doon na hindi ko makita naganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. 옛날처럼 염려하며 잔머리 쓰며 애쓰며 살았던 거예요. May alalahanin ka, pinailan mo katigasan ng ulo mo sa iyong buhay. 그렇다면 이제 응급실에서 산소호흡기를 꼽는 것처럼요. 기도는 새 생명 얻은 자의 영적 호흡입니다. At kung paano sa emergency o medical case, lalagyan ka ng oxygen mask. Ganun din naman, ang panalangin, ito yung pagsusupply sa atin ng espiritual na hininga natin. 그래서 기도 잘 못하잖아요. 그래서 사도신경도 이제 못 외우면 성경 찬송 앞뒤에 있는 거니까 내놓고 여러 번 외워요. 그리고 주기도문도 여러 번 외우면서 기도해요. Kaya't maging yung Apostles' Creed at the Lord's Prayer, ito ay pinapakabisa sa atin upang maging laman na ating panalangin. 그러면서 이제 교동문이 그 이제 영의 양식인 말씀을 공급받는 그런 대목이거든요. Ganun naman yung mga verses, mga salita ng Diyos, ito ay pinapakabisa sa atin. 그러면서 3절 보세요. 그러므로 네가 어떻게 이 복음을 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라는 거예요. Kaya sa talatang 3, sabi doon, kaya nga alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig. 왜 꼭 예수 믿어야 됩니까? Ba't kailangan manampalataya kay Jesus? 그래 아담과 함께 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문에 살 수 있는 길, 사면 복권 받을 수 있는 길은 예수 그리스도밖에 없어요. Kasama ni Adan, tayo ngay sinintensya sa walang impyerno at ang natanging daan para tayo ay mapatawad at maligtas ay si Yesu Kristo lang. 이걸 확실히 해야 돼요. Dapat may katiyakan tayo dito. 나중심 그대로 내가 좀 건강하게 돈도 좀 잘 벌고 좀 우리 만수무강하며 살기 위해서 오는 그건 종교예요. Pero kung nakasentro ka lang sa sarili mo para magkaroon ka ng mainam na kalusugan, kumita ka ng malaking pera, ito ay magiging relihiyoso. 종교 생활하면 100% 악령들에게 이 마귀와 악령들에게 잡힙니다. Sa reliyosong buhay, nandun na masasamang espiritu na siyang kikilos at hawak sa iyo. 그러면 하나님이 오직 유일한 구원의 길, the way and the truth
the life 대신 예수 그리스도께 나와야 되는 거예요. Kaya dapat na tayo na lumapit sa Panginoong Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. 그리고 다시 예수 그리스도를 구주로 영접하는 기도를 다시 해요. At muli ay panalangin mo, panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. 왜냐하면 이제 계속 그 전까지 영접은 전에 했지만 아직도 또 내가 나 중심으로 살고 그 주님과는 상관이 없는 삶을 살았다면 주님을 빨리 영접해야 되는 거예요. Dahil pinanalangin mo man ito noon, namuhay ka pa rin na ikaw ang Panginoon ng sarili mo, ang buhay may walang kaugnayan sa Diyos, kahit muli ipanalangin mo to. 저는 이제 필리핀 교회 갈 때마다 이제 항상 영접 이 기본 메시지를 항상 합니다. Kaya tuwing mag-iikot ako sa ating mga churches, lagi kong ibinabahagi yung basic messages. 지난번에도 했는데 또 영접하시라네. 이런 사람들이 있을 거예요. Maring may ilang tao na magsasabi, ito rin yung mensahe ni Pastor, bakit ito na naman ngayon? 하루에도 몇 번씩 해야 돼요. At maging sa loob ng isang araw, dapat ilang beses mo itong ipanalangin. 날마다 순간마다 자기 십자가를 지고 그리스도 예수님을 따르라고 말씀하셨어요. Sinabi nga, bawat araw, bawat sandali, dali na sariling krus at sumunod sa Panginoong Jesus. 자기 십자가를 지는 것은 내가 나의 죄인 노릇한 것 회개하고 나는 이제 십자가에 못 박혀 죽고 그리스도 예수님을 나의 주인으로 모시고 주님께 집중하는 게 이게 회개예요. Ang sinasabing pagsisisi, ito ay magsisi ka mula sa pagiging Panginoon ng iyong sarili at tanggapin mo ang Panginoon, siya yung gawin mo Panginoon ng buhay mo. 이게 회개하여 주님을 이제 구주로 모시는 거예요. At ikaw nga'y magsisi, tanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. 그래서 주님의 첫 번째 메시지가 회개하라 천국이 네 옆에 있느니라. Kaya nga, ang unang mensahe ng Panginoon, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. 그러면 이제 회개하여 주님을 구주로 모시면 이 믿는 자는 믿으면 어떻게 되며 믿는 자의 삶은 어떻게 다른지 성경에 말씀하신 그대로 믿고 새 생명을 얻어 나가라는 거예요. Pag tinanggap mo ng Panginoon Kristo, malalaman mo kung ano ang pananampalataya at ano maging resulta ng pananampalataya at yung mga salita ng Diyos ay iyong pangahawakan. 이 메시지를 지금 계속 하는데도 못 알아먹어요. Patuloy natin binibigay mga mensahe na to, ngunit walang makaunawa. 알아듣고 이제 주님과 함께하는 삶 속에 들어가 버리면요. 그건 하나님 레벨로 만사 형통통이 되는 거예요. Kung naunawaan ito ng sino man at siya nga ay lumakad kasama ang Panginoon, siya ay maitataas ang level dun 예수 sa... 그리스도를 구주로 영접해 모셨으면 새 생명 얻었고 새 생명 얻었으면 새 생활을 살아는 거지요. Kung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo bilang iyong tagapagligtas, nagkaroon ka na ng bagong buhay, kahit mamuhay ka na sa bagong pamumuhay. 새 생활은 이제 하면 된다 열심히 하는 게 아니고 이제 이 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 주님 바라보며 주님 따르며 사는 거예요. At ang bagong buhay na to ay hindi lang nakabase sa mga gawain o pagsisikap natin, ngunit kapag ang salita ng Diyos na binigay sa atin, binanghawakan natin, ito'y magaganap sa atin. 이건 어떤 직업을 갖고 있어도 가능한 일이에요. At ito'y posible, anumang trabaho mayroon ka. 그래서 교회 와서 목사님을 통해 주시는 이제 받는 이 말씀이요 설교가 아니라 내게 주신 하나님의 말씀으로 취하면 말씀의 능력이 내 삶과 현장에 그대로 임하며 성취되는 거예요. Kaya ako ang salita ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng pastor ay tinanggap mo hindi bilang sermon, kundi bilang mensahe na binigay ng Diyos sa iyo, ang kapangyarihan ng salita ay darating sa iyo at matutupad dito sa iyong field. 그러면 이제 내게 이 입혀진 옷이 그리스도의 옷이요 흰 옷이 입혀지는 거예요. Sa gayon ay daramtan tayo ng damit na puti, ito ang Panginoong Hesukristo. 넌 내 옛날 옛 모습 그대로 옷을 이게 더러워진 거고 다시 흰 옷을 입어요. 세 번째로 흰 옷을 입어야 주님과 함께 다닐 수가 있어요. Dahil ang ating lumang damit o lumang pagkatao ay marumi, dapat na isuot natin ang puting damit at lumakad kasama ang Panginoong Hesukristo. 근데 사도교회는요 하나님 앞에서 하나님이 안 계신 것처럼 나 중심으로 아마 빠져서 살아온 것 같아요. Makita natin ang church sa Sardis ay tira naging sentro sa sarili nito at namuhay na parang wala ang Diyos. 오늘날 대부분의 교인들이 그래요. 나 중심, 세상 중심, 물질 중심에 빠져서요. 하나님과는 무관한 인생을 살면서 종교적으로 하나님 도와주세요. 이런 식으로 살아요. Karamihan din ng mga churches ngayon, sila nakasentro sa sarili nila, sa mundo at mga material na bagay at
Kita natin ang buhay nila walang anumang ugnayan sa Diyos. Namumuhay lang sila na reliyoso, laging humihingi lang at tumatawag sa Diyos. 아마 사대교회도 교회 개척 당시에 이제 처음 복음 받을 당시만 해도 이 오직 그리스도 성령 충만 누렸을 거예요. At maaari nung una na itatag ang iglesia sa Sardi sa pasimula, ito'y puspos ng banal na Espiritu at ng Panginoon Jesucristo. 하지만 이제 세월이 갈수록 세상 삶에 도취되고 돈에 점점 욕심이 생기고 이러면서요 나 중심, 돈 중심으로 빠진 것 같아요. Yung pamapaglipas ng panahon, tila ito'y nahulog sa pagiging nakasentro sa sarili at sa makamundong bagay. 그러면서 나 중심, 돈 중심에 빠지지 않은 사람들의 특징이 뭘까요? At ano kayong katangian na kailangan upang hindi mahulog sa pagiging nakasentro sa sarili at sa pera? 같이 밖으로는 표시가 안 나지만 사는데 다 똑같은 것 같지만 날마다 자기 십자가를 지고 회개하며 주님을 따라요. At tila magkakatulad man ng buhay, ngunit sa bawat araw, dali na sariling krus, magsisi at sumunod sa Panginoon. 이 주님 말씀 그대로 내게 주신 자기 십자가를 지고 말씀 붙들고 주님을 따르는 거예요. Dali na sariling krus, panghawakan ng salita ng Diyos at sumunod sa Panginoon. 그러면 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접하여 따르는 것은요. 단번에 끝나는 것이 아니에요. Ang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Jesus ay hindi lang ito nagtatapos minsanan. 계속되는 일이에요. 그래서 주님이 날마다 누구라도 항상 그리 말씀하시는 거예요. Kaya nga ito ay nagpapatuloy sa bawat araw. 그래서 진정으로 예수 그리스도를 구주로 모신 사람은요. 항상 자기 십자가를 지고 수시로 회개하며 주님께 집중하며 따르는 거예요. Kaya ang tunay na tumanggap sa Panginoon Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay palaging dapat dali na kanilang sariling krus, magsisi at mag-focus sa Panginoon. 회개하기를 멈춘 사람들은요. 쉽게 나중심의 그 불의한 길로 돌아가 버려요. Dahil yung mga huminto sa pagsisisi ay madaling bumabalik sa kanilang lumang maling mga daan. 그게 속된 한국 불교 용어로 도로함이 답을 됐다 그 말이야. Kaya andun yung kasabihan na sila ay mabalik na naman sa kanilang kamalian. 그러나 날마다 자기 십자가를 지고 회개하여 나중심의 유혹을 이기는 자는 흰 옷을 입을 것이라고 말씀하셨어요. Gayun man sinabi na ang mga nagdadala na kanilang sariling krus sa bawat araw at nagsisisi, mapagtatagumpayan ang mga tukso sa pagiging makasarili at kanilang isusuot nga ang damit na puti. 주님은 회개하여 그리스도의 보혈을 다시 덧입고 이 그리스도의 옷을 입은 흰 옷 입은 자들과 함께 다니시는 거예요. Dahil ang Panginoon ay sumasama sa kanila ng mga nagsisi at isinuot ang katubusan, ang puting damit ng Panginoong Jesus. 그래서 나는 한국 교회가 그나마 이제 외형적으로나마 이렇게 부흥한 이유를 한 가지 이렇게 보고 있어요. Tinitignan ko ngayon yung nag-isang dahilan kung bakit andun yung patuloy na pag-unlad ng mga churches sa Korea. 나는 바로 교회 옆집에서 태어나 살았거든요. Ako po ay pinanganak at lumaki sa tabi mismo ng isang church. 근데 한국 교회는 새벽마다 종을 치고 새벽 기도를 해요. Pero sa bawat umaga, narinig natin yung bell ng church at lagi silang may panalangin sa maaga. 내 어머니 뱃속에 있을 때부터 아마 새벽기도 종소리 듣고 새벽기도 찬송하는 거, 이제 이 목사님 설교하는 거 들었을 거예요. Kaya maaring nung nasa tiyampa ako ng nanay ko, naririnig ko na yung bell ng church at yung mga papuri at at ganun din yung mensahe ng pastor na ibinibigay sa umaga. 매일 새벽에 모이지요? At ba sinagtipon sa bawat araw? 수요일 저녁에 또 모이지요? Miyerkules ng gabi, magtitipon uli. 금요일 저녁에 철야 또 하지요? At Biyernes ng gabi, meron silang panalangin sa gabi. 토요일 날 학생 청년들 또 모임 따로 하지요? Sa Sabado naman, may youth fellowship. 주일 대예배 그리고 주일 저녁 예배 하지요? At ganun din naman sa araw ng linggo, din yung pagsamba sa umaga, meron din sa gabi. 이게 이제 한국 교회 이 기본 시스템이었어요. Ito yung basic system o pangunahing sistema ng mga Korean churches. 그러니까 매일 새벽에 올 때마다 회개하고 주님 모시고 이게 이제 되어지는 거예요. Ito nangyayari sa kanila na sa bawat umaga, andun yung pagsisisi nila sa Panginoon at paghingiling na si Jesus na maging Panginoon nila. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 일주일 내내 세상에서 세상 사람과 똑같이 살고 염려하고 근심하며 욕하고 신경질 내고 살다가 그러면 이제 완전 나중심이야. 그래 일주일 딱 한 번 교회
왔다가 예배 때 무슨 말씀을 했는지 생각도 안 하고 그냥 또 다 잊어버리고 나간다. 그러면 어떻게 돼요? Eh, paano yung mga tao na minsan nga sa isang linggo sila nakakadalo sa church at andun nga na sila ay namuhay sa mundo, na sa daloy nito ay sinusunod nila para sila ay nakatuon sa pisikal na mga bagay. Ito'y mahirap para sa kanila. 그런 상태로 종교 생활을 하면요. 조금 심하게 말하면 일단 그 상태에서 이 육신의 목숨이 닿으면 일단 구원 못 받아요. 지옥 갈 수밖에 없어요. Sa ganoong kalalagayan, matatawag natin na ang kalagayan ng mga tao sila hindi tumanggap ng kaligtasan, patutungo sila sa impyerno. 그래서 이 세상에서 우리가 살기 때문에 계속 자기 십자가를 지고 계속 회개하며 주님을 모시며 주님께 집중하며 말씀 묵상하며 다윗처럼 살아야 되는 거예요. Dahil tayo ay nasa mundo, dapat na lagi tayong lumapit sa Panginoon, dalhin ang sariling krus natin, bulayin natin ang salita ng Diyos palagi, katulad ni David. 그런 사람들에게 5절은 이 어마어마한 축복을 선포하시지요. At sa ganong mga tao ay pinahayag sa talatang 5 ang nakilang pagpapala. 자, 그러면 결론으로요. 우리를 향하신 주님의 궁극적인 관심이 뭡니까? At sa ating conclusion, ano ba yung pinaka-tuon o atensyon ng Panginoon ngayon? 너희 죽은 믿음이라고 그래서 지금 벌 주려고 하시는 말씀이 아니에요. At hindi to mensahe para sa mga walang buhay o hindi manampalataya. 돌이키고 이기라는 거예요. Sinabi na tayo manumbalik at magtagumpay. 그래서 그리스도로 옷 입고 살아는 거예요. Mamuhay na isinusuot si Kristo. 하나님의 레벨로 살아는 거예요. Mamuhay tayo sa level ng Diyos. 보좌 중심으로 살아는 거예요. Mamuhay tayo nakasentro sa trono ng Diyos. 그런데 예수 그리스도를 믿는다고는 하지만 주님만을 따르는 삶을 살지 않고 나 중심, 돈 중심 그대로 사는 교인이 지금 대부분이에요. At halos lahat ng mga miyembro ng Diyos, sinasabi man nila namumuhay sila sa pangalan ng Panginoon, sa katotohanan, sila ay namumuhay sa sarili nila, sariling pangalan. 그러면 주님으로부터도 문책받고 세상에서도 아무런 힘이 없어요. Makikita natin na sa harapan ng Diyos, di sila kinikilala at ganun din naman wala silang anumang lakas pagdating sa mundo. 이렇게 겉 모양만 주일날 뭐 적당히 이제 예배 참석이나 하고 그런 명목상의 기독교인 되지 않기를 바랍니다. At huwag tayo maging nominal ng mga Kristiyano na may anyo lang tayo nakabanal pag-araw ng linggo. 사대교회는요 교회 건물도 그냥 엄청나고요 이 멋진 멋지게 차린 사람들이 이제 나오고 그랬어요. Makita natin kalintulan sa simbahan ng Sardis, nila napakagagara na kanilang mga bahay panambahan. 근데 그들을 향해서 주께서 네 하나님 앞에 온전한 것을 찾지 못하였도다라고 추nom하게 꾸짖으셨어요. Ngayon makita natin sa talatang 2 na binanggit doon na walang nakita sa anumang gawa nila na ganap sa harap ng Diyos. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하며 사는 삶에서 빨리 돌이켜 회개하라는 거예요. At sa kanilang buhay na anyo lang na panlabas ang kanilang kabanalan, ngunit hindi nila kinikilala ang kapangyarihan nito, mula rito ay manumbalik sa Diyos at magsisi daw. 우리는 사대교회를 향하신 주님의 이 마음을 통해서요. 주께서 궁극적으로 나를 향해 갖고 계신 관심이 뭔가 발견할 수 있지요. Sa gayon ay madidiskubre natin nasaan nga ba ang pansin ng Diyos ngayon sa ganitong kalagayan natin. 4절 5절 보세요. 주님은 우리가 승리하기를 원하십니다. Sa talatang 4 at 5, nais ni Jesus na magtagumpay tayo. 나에서 묶이지 말고 세상에 묶이지 말고 흑암에 묶이지 말고 승리하라는 거예요. Huwag tayo matali sa sarili natin, sa mundo o sa kadiliman, ngunit tayo nga ay magtagumpay. 승리는 그리스도만 붙들면 돼요. At para magtagumpay, si Kristo lang ang dapat panghawakan. 주님은 우리가 믿는 우리가 항상 승리의 삶을 사실 것을 기대하고 계세요. At lagi nga ang inaasahan ng Diyos na tayo mamuhay na matagumpay. 그를 위해 이 교회 사이를 다니시며 천사들을 사용하여 일하고 계세요. Para sa mga churches, patuloy na kumikilos ang Diyos at kanyang ang pinakikilos ang kanyang mga anghel. 승리의 삶이 어떤 삶입니까? Anong uri ng buhay ang matagumpay na buhay? 주님은 사대교회에서 자기 옷을 더럽히지 않은 사람 몇이 있는 것을 주목하세요. At sinabi nga ng Panginoon, napansin niya sa iglesia doon sa Sardis na may mga kasuotan na narumihan. 오늘 우리 주님께서 우리에게 원하시는 신앙생활은 아주 단순합니다. Mayroon din naman na hindi narumihan. At sa buhay pananampalataya natin, katulad ngayon, napakasimple nito. 날마다 자기 십자가를 지고 회개하여 주님을 구주로 모시고 주님께 집중하며 주님과 동행하며 살아는 거예요. Na namumuhay, na sa bawat araw, nadala ang sariling krus, at
namumuhay bilang buhay na patotoo. 그러면 이제 비록 과거에 죽은 신앙 가운데 살아왔더라도 주님은 돌아설 수 있는 은총을 허락하십니다. Bagamat sila sa nakaraang buhay nila ay namuhay sa patay na pananampalataya, ngayon ay pinahintulutan ng Diyos na manumbalik sa biyaya niya. 늘 다시 시작할 수 있도록 은혜의 기회를 주세요. At lagi nga andun ang pagkakataon na binibigyan ng Diyos ang grasya niya upang tayo magsimula ulit. 어둠 속에서 길을 잃었더라도 빛을 향해 나올 수 있도록 기회를 제공하시는 거예요. At palagi nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na tayo nahulog sa kadiliman, tayo ay pumunta sa kaliwanagan. 그래서 그 가운데서 이기고 나오기를 원하세요. Nais ng Diyos na manalo tayo at magtagumpay. 그러면 그리스도 붙들면 흰 옷을 입을 것이요 그리스도로 옷 입을 것이요 예수께서 내가 네 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 인정하리라 시인하리라. Na kung tayo magtatagumpay, tayo nga ay magdadamit ng puti, dadamit natin ang Panginoon Kristo at ang pangalan natin ay hindi aalis sa saklat ng buhay. 이 말씀은요 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 그랬어요. Sinabi rin doon, sila na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 내게 주신 말씀이에요. Ito yung mensahe na binigay para sa iyo. 회개하라는 주님의 말씀에 순종하여 항상 주님께 집중하며 승리의 삶을 이어가는 성도 흰옷을 입습니다. Tunay nga na tumugon tayo sa salita ng Panginoon na magsisi at magkaroon ng matagumpay na buhay. Maranasan natin ang pagpapala na masuot ang puti at lumakad kasama ang Panginoon. 주님과 함께하며 주님과 동행하는 축복을 누립니다. At mararanasan mo ang pagpapala ng paglakad kasama ang Diyos. 천국 생명책에 확실히 돌 위에 기록한 것보다 더 확실히 농명해 주실 것입니다. At may katiyakan nakaukit sa aklat ng buhay ating pangalan, hindi pa sa iniukit ito sa bato. 그 사이 언뜻 나 중심으로 세상 중심으로 돈 중심으로 살아왔던 것 회개하시기를 바랍니다. Ito ay magsisi tayo sa lumang buhay natin na nakasentro sa sarili, sa pera o sa mundo. 이 시간 끝내지 마시고 주님 앞에 나와 다시 구원의 길 이 복음 메시지를 붙들고 다시 한번 누리며 주님께 회개하고 구주로 모시고 성령 충만을 위하여 기도하시기를 바랍니다. Minsan pa ay panghawakan natin, bulayin natin ang daan ng kaligtasan, ang basic gospel message, at panalangin tayo sa Panginoon. 그래서 앞으로는 나 중심, 세상 중심 마시고 보좌 중심으로 살아야 돼요. Na hindi na tayo mamuhay na nakasentro sa mundo o sa material ng mga bagay, nakasentro tayo sa trono ng Diyos. 여러분 당연히 주님이 나와 함께 계심이 누려지고 이게 증거되어지고 주변에 내가 붙들어야 될 전도 이 대상자들요 이들을 옳은 대로 돌아오게 하는 이 귀한 축복을 내가 누리는 거예요. At natural na mapanghawakan natin ang Panginoon, ganun din naman yung mga nasa listahan natin, pinapanalangin natin mga pangalan, makikita natin manunumbalik sila sa Diyos. 이런 자는요 별과 같이 영원토록 비치리라고 약속하셨어요. At sinabi nga na ang mga ito ang siyang magniningning parang mga bituin, magpawalang hanggan. 항상 승리하시며 주님과 동행하시기를 주의 이름으로 축복합니다. At kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon naway lumakad kayo kasama ang Diyos at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Ay manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 항상 저희와 함께 하시며 이기게 하심을 감사합니다. Salamat po at palaging kasama namin kayo at pinagtatagumpay niyo kami. 우리는 세상에 처하여 돈 중심, 나 중심에 빠져 묶이는 경우가 너무나도 많습니다. Napakarami pagkakataon sa mundo na to na kami nakasentro sa sarili namin at sa pisikal na mga bagay. 언제 어느 때나 호흡할 때마다 아버지 하나님 사랑을 고백하며 주 예수 그리스도 구주로 모시며 성령 충만을 구할 수 있게 하옵소서. Kailanman saan man nawa ay tumawag kami sa pangalan ng Panginoon, nilagyan namin ng kapuspusan na banal na Espiritu. 그래서 이제는 교회 중심, 천국 보좌 중심의 삶을 살게 하옵소서. Kung mamuhay kami nakasentro sa church at nakasentro sa trono ng Panginoon. 그래서 우리 주변에 종교 생활에 빠진 모든 자들을 비롯해서 내게 맡긴 전도 대상자들에게 이 복음의 빛을 비칠 수 있는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Kung sa mga tao sa paligid namin na nahulog sa relihiyosong pamumuhay at mga pinapanalangin naming tao ay maging liwanag kami sa kanila. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Ang 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. 아멘. 아멘. 아멘.